hanggang ngayon hindi ho natin mahanap-hanap. Hindi rin nila ma-explain kung nasan na yung mga pondo na pinagtatanggal nila. So alam nyo naman na siguro kung ano yung mga pondo nila, lalong-lalo na sa BICAM report, sa blankong item na merong nagkakahalaga ng 241 billion. Tapos yung 6 trillion pa. So asan na yung mga yon? So ngayon kung tatanggalin si Martin Romualdez, papalitan bilang House Speaker, useless na rin to. Useless na kasi una-una, okay sana kung tanggalin siya basta maibalik niya lahat ng pondo. Ibalik niya yun sa mga dapat na ahensya, sa dapat na paglalagyan nun at paggagastusan. Okay yun, walang problema. Pero yung tipong aalis ka dahil wala, tapos yung budget hindi mo maibalik, wala, yung kalokohan mo yun. Isang malaking kalokohan po yun. Parang ano lang talaga, kapag umalis siya, parang niloko niya lang talaga din ang sarili niya. Hindi pala sarili niya, tayo. Kasi isipin nyo maigi, nasa na yung pera tapos bigla kang aalis. O bakit? Katulad ni Saldico, wala na rin paramdam si Saldico ngayon, katulad likod ko. Wala nang paramdam ngayon si Saldico. Ang dami rin na involved na isa rin siya sa humahawak ng pondo ng Pilipinas. Diba? Dalawa sila. So, anyari? Diba? O, may narinig ba tayo na sinabi ni Saldico? May na-explain ba siya dun sa mga pondo na nawawala, na hinahanap ng taong bayan? Wala. So, napaka ho nito, kahit palitan yung paulit-ulit yung speaker na yan, kung kurap yan, wala talaga tayong magagawa dyan. Ganun at ganun ang mangyayari. So dito naman tayo kay Benny Abante, panoorin natin. Wala naman ako kayong natulong sa kanyang distrito. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAG namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila, tinanggalan nila ng budget. So yun yung about dun kay Abante, ito hirap dito sa mga hype na to. Ano yan? Kayo lang ang pwedeng manita, kayo lang ang pwedeng bumanat, tas pag kayo binanatan, iyak kayo. Katulad na lang yan, totoo po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na itong si Benny Abante, si Pastor Benny Abante, ang naunang bumanat at nanira kay Pangulong Inday Sara Duterte. Inday Pangulo, ayun. No, so si Benny Abante po yung unang-unang gumawa nun. At alam niyo yan mga kababayan. Hindi natin maitatanggihan. Sa totoosin nga hindi natin maikilala si Benny Abante kung hindi dahil binabanatan niya. Kung hindi niya binanatan si Vice President Sara Duterte, hanggang ngayon hindi natin kilala si Benny Abante. Totoo po yan. Ilang beses na po ba nanilbihan yan bilang congressman sa Manila? Diba? Bakit hindi natin siya nakilala? So ngayon, nakilala natin siya dahil nga sa pagbanat niya kay Vice President Sara Duterte. At yun po yung totoo doon. Ngayon, ang hirap kasi dito sa mga balat sibuyas. Pati Diyos, dinadamay mo pang hinayupak ka. Kung kailan tumanda ka, tsaka ka tumanda na paurong. Anak ng teteng nandun sa video niya pagdadasal, ulul. Bago mo ipagdasal si Vice President Sara Duterte, ipagdasal mo muna sarili mo. Ipagdasal mo muna sarili mo na sana tumino ka na. Ang hirap sa inyo, pag kayo yung naninira, okay lang. Pag kayo ang binalikan nung sinisiraan nyo, galit kayo, yung dipunggol. Hindi, totoo po yun ha.
Totoo po yung sinasabi ko na Benny Abante, bago mo ipagdasal si Vice President Sara Duterte, pagdasal mo muna sarili mo. O baka sakaling maging maayos ka na rin. Wag mo kaming paandain. Ito sa tutusin, kapal ng mukha niyan. Alam mo kung bakit? Doon nga daw sa hearing nila sa Senate, sa Congress, nung pinatawag nila yung mga vlogger, anak ng Teteng, lumapit daw yung kay Boss Dada. Tapos sabi kay Boss Dada kampanya nyo ako sa mga vlog nyo ha. Kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong tarantaduhin yung mga vlogger dun, kakampanya sa vlog namin. Tungin na mo, sino ka? Gago ka ba? Ayaw nga pala, sorry. Ayaw nga palang tawagin, ayaw nga palang mamura niyan. Oo, kasi, eto pa, isa pa. Pastor ka. Hindi mo alam na hindi naman mura yung gago. Hindi totoo ha. Di ba nasaktan siya dun sa sinabi ni Joey na tinawag siyang gago? Anong doon? Bakit nasasaktan? Kakala ko ba pastor ka? Pastor ka, hindi mo alam yun. Raulo. Ano ba bang maano natin dito? Ayoko nang pag-usapan yan sa mga bilyar, no. At ayun nga, bumanat din po yung anak ni tawag dito ni Benny Abante. Wala syempre. Alam nyo yung sa anak ni Benny Abante, syempre alam nyo kahit balibalik ta rin natin mundo, magulang niya pa rin yun. Natural na kampihan niya yun. Pero yung mga sinasabi niya doon na walang naiambag si Vice President Sara Duterte, anak ng Teteng, presidente nga yun Vice President nga yun Tapos mas malaki pa na itulong ng congressman nyo. Si Raulo, tumitigilan nyo kami. Dapat pinagsabihan nyo muna yung tatay nyo na, tay, bago kung masasaktan po kayo sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, mas maganda siguro na inisip nyo muna yung mga dapat nyo sabihin sa kanya. Kayo naman kasi nauna. Kung mga to sobra pa hanggang ngayon sa pangangampanya nyo, kailangan paaway pa rin. Kailangan na gamitin nyo pa rin yung mga Duterte. Anak ng Teteng ka. Ito, panoorin ho natin to. Hindi biro ang halaga ng pondo na umano'y nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. At ang sinisisi rito ni Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Anya, sobrang laki na ng halagang nakurakot. Kaya kahit palitan pa si Romualdez, hindi na may babalik ang nidakaw niya sa bayan. Si Jason Rubrico sa balita. Sunod-sunod ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte mula sa isyu ng korupsyon na kinasasangkutan umano ni House Speaker Martin Romualdez, patutsada ng anak ni Representative Benny Abante, hanggang sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanyang mga kaalyado. Walang kumpirmadong impormasyon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagpapalit kay House Speaker Martin Romualdez. Pero git niya, huli na ang lahat kung ito man ay mangyari dahil malaki na umano ang nakurakot ni Romualdez sa pondo ng bayan. Wala akong information. Wala akong information sa pagpapalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na magkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin mapapalik yung pera na wala dahil sa korupsyon. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na Palace Memorandum na nagsasabing balak umanong palitan si Romualdez. Samantala, bumuelta si VP Sara sa pahayag ni Attorney Princess Abante, anak ni Representative Benny Abante, na wala raw karapatang bastusin ng Vice Presidente ang kanyang ama. Giit ni VP Sara, si Representative Abante ang unang nanira sa kanya ng walang dahilan. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Ito pala maliwanag yung picture. Abante ang Kaya ako pinapanood sa inyo to kasi doon kanina medyo maingay ito, medyo maliwanag. alam ko na walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang
Matatandaan na sa isang campaign sortie sa Maynila kamakailan, binanatan ni VP Sara si Abante kung saan ipinakita nito ang labas dila na larawan ng mambabatas, simbolo umano ng kawalang respeto. Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative... Kasi, wait lang balik natin konti. Yan. Kasi kanina, hindi ko tinapos yung video about sa bilyar. So ganito na pala ang ginagawa. So wala na pala talaga si Camille Villar sa alyansa. So kaya pala na siya, ginagapang na ng mga alagad ni Marcos. Alam na this. Grabe, no? Pag hindi ka pala... ang hirap ng ganito pag hindi ka gusto or pag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila. Iuungkatin yung mga alam nilang pwedeng ibanat sa'yo. Lupit. Papanoorin natin. Hindi kasi ito marami akong nakapagkwento sa akin na itong si Manny Villar at si Pangulong Duterte talaga ay magkaibigan. Simulat sa pool, magkaibigan talaga sila at isa yan si Manny Villar. Kahit kay Pastor Apollo Sikibuloy, kaibigan ni Pastor si Manny Villar. Kaibigan ni Pangulong Duterte si Manny Villar. Hindi ko to sinasabi para iboto nyo si Camille. Ikinukwento ko lang para may kalinawan po kayo, no. May mga kwento pa nga na dati na inimbitahan si Pastor ni Manny Villar sa kanyang bahay or kung saan man at ganun din si Pastor Apollo kay Buloy kay Manny Villar. Talagang at may mga video may video si Pangulong Duterte na sinasabi niya kaibigan niya si Manny Villar, di ba? So ngayon eto na. Ang malapit dito, alalahanin nyo, dalawa na si Richard Gomez, ganyan din ang ginawa nila. Kaso hindi pumutok yung kay Richard Gomez Nalaos agad, ikaw ba naman, paano di malalaos? Drug lord yung gumawa ng issue. Kaya kahit ako, sinong kaya nga maniniwala dun. Ngayon sa mga Villar naman, lupit Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative Camille Villar sa pagkasenadora. Malamang, dahil lahat naman ng galawan na yon ng administrasyon ay dahil sa politika. So, wala na akong nakita nagtawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kumpirmado namang dadalo si VP Sara sa naka-schedule na preliminary investigation ng National Bureau of Investigation sa May 9 at 16. Ito'y kaugnay ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter-affidavit. Natapos na lang namin at mag-appear ako. Ngayon naman pala dadalo naman si Vice President Sara Duterte. Anong pang iniiyak ng mga vlogger dyan? Pinapanood akong vlogger yung babae na mukhang bakla. Sabi niya, takot si Sara humarap sa NBI. Makukulong na si Sara. Investigation tanga ka ba? Kaya nga pinapatawag dahil iimbestigahan Porket pinatawag na ng NBI, kulong agad, tanga. Bobo talaga. Eto, panoorin natin to. Asan yan? Ito ba yan? Ayan, eto. Panoorin natin ang nalalapit na impeachment kay Marcos Jr. Hindi pa yan yun. Hindi pa lang yan. Isang batikang legal expert ang nagsabing malinaw at mabigat ang mga naging paglabag ng Marcos Jr. administration. Sapat para magsilbing batayan ng impeachment laban sa Pangulo. Sir Virgil Parvas sa balita.
habang patuloy na binabaliwala ng Marcos Jr. administration ang mga aligasyon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagiging mas malinaw na ang mga hakbang ng administrasyon ay naglalatag ng matibay na batayan para sa isang impeachment laban kay Marcos Jr. Ayon sa mga eksperto, ang mga kamalian at abuso ng gobyernong ito ay nagsisilbing malupit na ground para sila ay mapatalsik sa puwesto. Kasunod ng rekomendasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado na paiimbestigahan sa Ombudsman ang mga opisyal ng DOJ, DILG at PNP, mga ahensyang kinakasangkapan sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ay lumalakas ang pananawagan na may mga seryosong kasalanan ng mga nasa likod ng mga hakbang na ito. Pero ayon kay Attorney James Reserva, hindi magiging madali ang proseso ng impeachment dahil numbers game ang labanan sa politika. Anya, kailangang dumaan ang impeachment sa House of Representatives kung saan kinakailangan ang 1/3 ng boto, katumbas ng 103 hanggang 106 na kongresista. Sa Senado naman, kailangan makuha ang 1/3 ng boto o 8 senador upang magsimula ang impeachment proceedings. Sabi ni Reserva, maaaring magpatalsik ang mga mambabatas ng kahit sinong opisyal sa gobyerno kapag ginusto nila, lalo't kung sapat ang bilang ng mga papabor dito. Kahit walang ground, on the other hand, kahit groundless, kahit pa, I don't want to see your face because to me, your face is unpalatable. May catch-all phrase kasi dyan ng yung kahit ano din yung... Ito na lang, pinakamadaling explanation dyan. Hindi ko kinokontra dun si Professor ha. Una-una, isa-isahin natin ha, yung pagpapalaya sa mga drug lord. De Lima Espinosa. Yan na, ilista natin. De Lima Espinosa. Isa na. Yung pagsarado ng pinakamalaking drug wall sa kasaysayan ng Pilipinas. Dun sa kaso na yun, sinarado bigla. Hindi na natin alam kung nasan yung issue. Mapatungkol dun. Pati yung driver, hindi natin alam kung nasan na ba. Kamukha pa nga ni Boss Dada yun. Pangalawa po yun. Pangatlo, asan na po yung sandamakmak ng mga pondo na hindi mahanap-hanap? SSS, GSIS, Maharlika Fund, PhilHealth, SSS, ano pa ba? Marami. So pangatlo. Pangapat, yung flood control na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos di umano na pondo. Asan na rin yun? Laging eto, malapit na ang tag-ulan, mararamdaman na naman natin ng baha. So asan na yun? Yung hindi pa to huli pala. Panglima, yung BICAM report na merong 541 billion. 241 billion at mayroon pang 6 trillion trillion at billion ang pinag-uusapan dito. Asan na din yun? Hindi nila ma-explain yun. Alam naman na natin kung ano yung pinangtabo nila. At ang pinakahuli, yung pagsuko mo sa kapwa mo Pilipino sa ICC. Isa na pong talagang masasabi mo na nakarapat dapat na ho talagang ma-impeach si Marcos Jr. Yang 5 na yan, sa totoo lang ang dami niyan. 5 pa lang yung nasasabi ko. Kaya nga kung pagbabasihan nyo, sino ba ang karapat dapat na ma-impeach? Si Sara Duterte ba? O si Marcos Jr.? Kasi isipin nyo maigi, ano ba ang pinag-uusapan kay Vice President Sara Duterte para i-impeach siya? Yung 125 million lamang na confidential fund. Ayun lang. Kung iisipin mo na yung kaso or yung maaaring kaso, maaaring ipataw kay Marcos Jr. para ma-impeach siya, sobrang dami. Diba? Kaya doon pa lang talagang yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, ginamit nga lang nila yung threat na yan. Sa totoosin nga lang hindi nga yan na kasali dapat sa usapang impeachment. Kasi wala naman threat na sinabi doon si Vice President Sara Duterte.
Kaya nga kung hilera yung kasalanan ni Marcos Jr. para ma-impeach siya, kasalanan ni Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya, di hamak na mas panalo na si Marcos Jr. Panalo na siya para ma-impeach. Di ba? Kaya nga talagang etong taong pero una-una wala namang hinangad ng mga Duterte na matanggal sa pwesto etong si Marcos Jr. Sa halip nga, ang payo ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. ay pagbutihin yung trabaho niya. Mag-focus siya at tapusin niya ang tawag dito ang kanyang termino. Pero wag niyang pakialaman ang konstitusyon. Diba? Wag niyang pakialaman yung konstitusyon dahil hindi niya na dapat pakialaman yun. Yun eh. Yun yung isa sa mga tinatawag ko na karapat-dapat talaga. Mas karapat-dapat ma-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte. So tuloy pa natin. Mamaya may papanoorin mo tayong video. Nagsalita na ho si Marcos Jr. matungkol dito si impeachment niya. Betrayal of public trust. Kahit ano dyan, ipasok nila. Provided it is supported by at least 1/3. So maging articles of impeachment na yan. Kahit walang basihan, kung sabihin ng mga senador, okay, dahil ayaw din namin siya, they can invent because they can do anything. Inihalimbawa din niya ang naging pagtatalsik kay nooy Chief Justice na si Renato Corona kung saan kahit walang malinaw na dahilan ay pina-impeach ito na sa katapusan ay napatunayang inosente. Tingnan mo kay Justice Corona, Chief Justice Corona. How was he treated? How was case was being deliberated? Eventually, na-cleared siya pero patay na siya. Yan ang problema ng impeachment natin. Pero hindi yan problema, Admar, kasi yan talaga ang design ng ating konstitusyon. Sabi ni Reserva, bagamat alam ng lahat na pinsan ni Marcos Jr. ang kasalukuyang lider ng Kamara at marami din siyang kaalyado roon, dapat ding ikonsidera na walang permanente pagdating sa politika. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang anumang hindi inaasahan. Now, sino na bang congressman dyan na mag-pirma ng impeachment? But hindi natin alam. Kasi ang politika ay fluid eh. We cannot predict what is going to happen in the next year. Yung mga unthinkable na mga pangyayari ngayon ay mangyayari yan sa following year. Tingnan mo yan nangyari kay PRRD. Kung balikan natin yung 1 year before, imposible. Pero nangyari. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan... Eto, tignan nyo Ayan yung mga karapat-dapat na i-impeach kay Marcos Jr. So ano ba yung mga nandyan na nakalagay? I-screenshot nyo na lang. Ito Gold Reserve. Ito, sa Gold Reserve pala. Isa din to, di ba? Na nagkakahalaga ng 129 billion. 89 billion PhilHealth Fund. Maharlika Fund na may 250 billion. GSIS na meron 62.5 billion. SSS na meron 62.5 billion din. Land Bank na meron 62.5 billion din. PDIC or PDIC 117 billion. Marcos Confidential Fund na meron 4.5 billion pesos. Flood Control na meron 500 billion pesos. B-Loan for Health, tama ba? Health ba to? Health System in Rural RES 280 billion. Total of magkano to? 13 trillion pesos. Yan napaka tunay po yan. Hanggang ngayon wala tayong nakitang explanation nila dyan. Kung nasan na ho yan. Ayun yung mga sinasabi ko sa inyo. Samantalang yung Vice President Sara Duterte 127 million. Wala pa nga sa kalingkingan sa confidential fund ni Marcos Jr. yun. Confidential fund ni Marcos Jr. 4.5 billion.
ihilera mo dun sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, wala pa sa kulangot. Alikabok lang ho yun. Kaya tigil-tigilan nila ako dyan. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng galawan ng pamalaan. Papayag ba sila o tututol sa mga hakbang na labag sa kanilang interes at karapatan? Yan talaga, no? Kaya mga kababayan, mga kapwa natin Pilipino talaga na talagang dapat magdesisyon. Hindi ko naman kayo pinupush, pero hindi naman siguro kayo tanga. Wala na. O eto, yung banat na mapatungkol dito sa impeachment. Nakita, ganda-ganda ni Madam Claire ngayon. Putang ina, palong-palo. Palong-palo si Madam Claire. Ang ganda ng tindig, no? Ang ganda ng tindig mo pagkatapos kay pahiya ni Banat Bay. Ay, sorry. Okay, play. Ito, basahin natin ha. PBBM. Gagayain natin si Atty. Clara. PBBM. Di nababahala po. Di nababahala po sa nagsasabing impeachments. Panoorin natin. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Wow. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turn over sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FPRRD ang jurisdiksyon ng ICC. Wala pala kayo, hindi naman pala daw nababahala si Marcos Jr. sa impeachment. Tapang naman pala. Ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Part of due process? Tanga ka ba? Bobo? Part of due process. Anong due process dun? Sarili mong kababayan mo? Kapwa mo Pilipino, ibibigay mo sa dayuhan, part of due process? Tanga! Ang tanginan to. Maturingan na attorney, walang alam. Mas may alam pa ako sa'yo, elementary lang tinapos ko. Tulong guess part of due process ang putik. Oo, kasi nungalingan. Bagay, doon nga sa kayo, JC, hindi nyo nga binigyan ng due process yung kaso ni Pastor Apollo si Kibuloy. Tapos ngayon, sabihin nyo, part of due process. You. Di nakapagpigil, pinakyu Let them be. Wow. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Okay naman po. Tandaan nyo yung sinabi niya, ha? So, kung sakaling magkabaliktad na, ay alam na this. Sa isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyu naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC, sagot ni Jose Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. So, kita mo ngayon, ano nga ginagawa nga nila tayong tanga? Eto tinatanong sila kung bakit nila binigay si Pangulong Duterte sa ICC.
Sabi nila, it's part of due process. At Interpol naman daw ang kanilang ang umano kay Pangulong Duterte. So yung Interpol, ginamit ng ICC Interpol para makuha si Pangulong Duterte. So walang pinagkaiba doon. Doon pa lang, huli na sila. Ngayon, na sinasabi na ICC na papalayain na si Pangulong Duterte, ang kinakatuwiran nitong gagang to, sabi niya is wala daw naman jurisdiction ng ICC dito kaya hindi daw magagawa na ng ICC na palayain si Pangulong Duterte. Ginagawa tayong tanga. Tanga ka ba? Kupal ka ba? Tulunggis, tanga na ko. Ito ko nanay ko to. Kakahiya ko tong hype na to. Ayoko na panoorin mo ano. Nakakairita. Ito to ha. Saan yung isang video? Huwag na yan. Lumabas pa. Napindot ko pang hayop. Ito. Oo. Ay, naku po. Mamaya na yung isang video Panoorin pa ba natin? Panoorin natin to. Ang 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino sa bansa. Ayon iyan. Ang dami niya nang nagawa. Ito, pakita ko yung nagawa ni Marcos Jr. Ito yung mga nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 1 taon, ng 3 taon. Gold reserve, ang dami ang daming nagawa. Daming nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 3 years. Nakakuha na siya ng pondo na 13 trillion pesos sa loob ng 3 years. Diba? Ang daming nagawa. Si isang doktor na kumakandidato ring senador ngayong May 12 elections. Sabi niya, masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika, imbes na tugunan ng mga halagang issue sa bansa gaya ng usapin sa kalusugan. Narito ang report ni Paul Montibon. Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata saan niya'y kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman daw kasi abala ang pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan? Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang gusto nilang magpaperma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang nakita ng maisog yun, pinigilan. Just, for few months pa lang yun Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Totoo. Doon pa lang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung isipin natin dapat i-push ni Pangulong Duterte si Vice President Sara Duterte na patakbuhin bilang presidente si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte. Ayaw niya talagang tumakbo si Vice President Sara Duterte at ayaw niya ring makipag-tandem si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Dahil alam niya na mangyayari. So doon pa lang hindi mo talaga mapagtatanto nyo na hindi gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte. Diba? Tsaka yung sinasabi na totoo yun, sinasabi ni Doc Mata, ni Doc Marites, no? Ano ba number ni Doc Mata? Nakalimutan ko na Sorry. Basta kasama siya sa 10 Duterte senatorial candidate. So yun nga nung panahon ni Pangulong Duterte nakapokus siya para sa taong bayan. Yung panahon ni Marcos Jr. nakapokus lang siya sa mga Duterte. Duterte lang ng Duterte.
Oh, wala nang iba. Basta Duterte lang. Lahat, balita sa TV, lahat. Yung trabaho, yung paano pabagsakin ng Duterte, doon lang siya nakapokus. Patignan mo, wala nang mga project na nagagawa dito sa Pilipinas. Sa kanya is anong magawa ko sa bayan. Kaya na-feel natin yun. Ipinahayag ni Doc Mata ang matinding pagkabahala sa lumalalang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino, lalo na't patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga serbisyong medikal. Malayong-malayo anya ito sa mas abot kayang healthcare system noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Mata, tila nawawala na ang malasakit ng kasalukuyang pamahalaan sa kalusugan ng mamamayan at sa halip ay kinakasangkapan ito ng mga nasa kapangyarihan para sa korupsyon. Dapat yun, connected sana yun, papunta na doon tayo sa pagkasenso talaga. Kasi nandun na yung malasakit center eh. Kung walang malasakit center, kung hindi yan naging law, ewan ko na lang. So, tama yung nasimula ni PRRD, which is the malasakit centers. Then, pagpasok nitong bagong admin, regarding health, wala po. Kasi tinanggalan pa ng pondo eh. Tinanggalan pa nila ng zero pa ang kanilang funds sa kanilang GAA. So, hindi po ako satisfied. Sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, tiniyak ni Doc Mata na maaasa Yan, number 42 pala si Doc Mata. Ng sambayan ng Pilipino ang isang pamahalaang hindi nang iiwan. Isang pamahalaang tunay na para sa masa. Mula sa abot kayang serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, matatag na infrastruktura, hanggang sa masiglang sektor ng agrikultura at masaganang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Pangako ng PDP laban ang hustisya, laban sa kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang katiwalian. Kaya kayo Duterte lang. Straight. Doon tayo magkita-kita sa March 12. O eto na yung inaabangan nyo rito sa video natin. Na Marcos Jr. uhulihin na. Eto ba, panoorin po natin. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po bangag. Gusto ko yung mga ganun ni Harry Roque. Sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Wala. Hindi nga nila nire-respeto ang ombudsman. Si Gwen Garcia nga hindi bababa sa pwesto Kahit inutos ng ombudsman na bumaba ka dyan Wala na, hindi na nga nila nire-respeto yung ombudsman. Napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Bangag!
Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Grabe yun Oo, so ito nga yung balita at trending ngayon na issue sa pamilyang Marcos. Oo, kasi kamakailan lang na wala nga yung 129 billion na reserves gold sa ating bansa. So wala namang pandemya, pero ba't ka nagbinta ng gold?